Naglibot pa kami ni Tess sa magagandang lugar dito sa Tagaytay. Hay, parang gusto ko nang tumira dito. Ang ganda dito, Amanda. Kaso hindi naman maaari dahil sa mga business ko. Saka kapag may kailangan sila mami ay hindi ako kaagad makakapunta dahil malayo rin tong Tagaytay sa kanila. Napaayos ako ng upo nang marinig ko ang sinabi ni Tess. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin ito ang mami nito at kapatid niya. Hindi naman siya tinatrato ng maayos ng mga ito. Tess, you can still manage your businesses kahit dito ka nakatira. Kung saan sa tingin mo makukuha mo yung peace of mind mo ay doon ka muna. Knowing you, alam kong stress na stress ka rin. Take a break. Ang dami mo naman kasing negosyo. Akala mo, mauubusan ng pera lagi. Ang totoo ay galing si Tess sa mayaman na pamilya. Hindi naman ito kailangan magtayo ng maraming negosyo. Dahil sarili rin na kumpanya ang kanyang ama. Ang alam ko rin ay may share si Tess sa kumpanya na yon. But she followed what her mother wants, ang magtayo ng iba't ibang business. Pero sa tingin ko, hindi nito iyon ginawa dahil sinabi ng kanyang ina. She did that to divert her attention. Thank you, Amanda. I'm planning to buy a house here. Pero hindi siguro ko titira for good. Pag gusto ko lang magbakasyon ay may mauuwian ako. Bigla ay naalala ko ang bahay ni Clarice. May bahay ako na binili kanina sa village lang rin nila Romano. Napataas sa mga kilay ng kaibigan ko sa akin. Nang sabihin ko rito na iyon ang bahay ni Clarice at kung ano ang ginawa ko kanina, ay tawa ito ng tawa. We talked about a lot of things that happened. So, let's talk about what happened sa yacht. Imposible na sa isang linggo ninyo sa yacht ay walang naganap, Amanda. Pinanlakihan ko ito ng mga mata. May mga tao kasi sa kabilang table na malapit sa amin. Alam ko na kung saan pupunta ang usapan na to. Malamang, may nangyari. But can we not talk about it here? Ang dami pang tao, no? Nilingo naman ito ang paligid. Ang ginawa ni Tess ay binuhat nito ang bangko at tumabi sa akin. Okay, tell me. Makikinig ako. Malapit na ako sa'yo. Ibulong mo na lang. Gusto ko malaman ang mga kaganapan sa yate. Tess, stop. Bruha ka talaga. Naku, hindi lang isang beses, no? Hindi lang rin dalawa. Grabe ka, Amanda. Iba ang glow mo eh. Tsk, pag talaga nadidiligan, glowing. Napainom ako ng tubig dahil sa sinabi nito. Nang mapansin ko na mag-aalas 5 na, ay kinuha ko ang aking cellphone. Hindi ko namalayan ang oras. Ang dami rin kasi naming napag-uusapan ni Tess. You are going to stay tonight, di ba? Tanong ko. Oo, bukas na ako uuwi. Let's go? Balik na tayo sa bahay. Baka kasi pauwi na rin si Romano. Can we stay for 30 minutes more, Amanda? I'm loving the view. Lalong gumaganda kasi dumidilim na. Tumango ako sa sinabi nito, kaya nagmensahe na ako kay Romano na mananatili pa kami ng 30 minutes dito. Nang lumipas ang 5 minuto na wala pa ako natatanggap na mensahe kay Romano, ay tinawagan ko na. Hindi mapakali ang mga daliri ko sa ibabaw ng lamesa at mukhang napansin iyon ni Tess. Bakit? Hindi kasi sumasagot sa tawag si Romano. Hindi rin to nagre-reply. Mukhang aabutin to ng gabi sa trabaho. Oh, sobrang busy naman pala ng bebe mo. Sana pala ay naghanda ako ng dinner niya at ipinadala ko. Baka late na tong makakain. Then let's go. Alam mo bang location ng company niya? I will drive. Ngumiti ako kay Tess at tumango. Alam ko. We went out of the picnic grove and then I bought foods for Romano. Na makasakay na kami ni Tess ng sasakyan, ay madilim na ang paligid. I tried to call Romano again, but he's still not answering. Nag-iwan na lang ako ng message na papunta ako ngayon sa company nito to bring him foods. He's really busy. Sa gilid ng aking mga mata ay nakita kong sandali akong tiningnan ni Tess. Ganun naman ang mga CEO. Dad's also like that, Amanda. Hindi nga madalas makauwi ng dinner time sa bahay eh. Naibaba ko na ang aking cellphone at napatingin muli sa labas ng bintana. Pero kaagad nagsalubong ang mga kilay ko nang makita ang daan na tinatahak namin. Napalingon pa ako sa likod nang mapansin ko na iba ang way at hindi ito ang papunta sa kumpanya ni Romano. Tess, I think mali yung dinadaanan mo. Mali ba? Pero andito na tayo eh. Napatingin ako sa kanya. She's smiling. Huminto ang sasakyan at napatingin ako sa labas. Maraming mga ilaw. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay ang mga bulaklak sa labas ng sobrang gaganda. Binibigyang liwanag ito ng mga fairy lights.
Wow! Let's go, Amanda! Bumaba na si Tess ng kotse, habang ako naman ay naguguluhan pa. Wait, Tess! Sabi ko at mabilis na bumaba. Hindi ko na nga nadala yung pagkain na binili ko dahil sumunod na ako rito. Habang naglalakad ako, ay napapatingin ako sa paligid. The place are so beautiful. Maraming mga bulaklak at napakarami ring mga ilaw sa paligid. There were lanterns that brought light to see the beautiful trees. Hindi ko maipaliwanag sa sobrang ganda ng lugar. Maya-maya ay nawala na ang kaibigan ko sa paningin ko. Kaya sinundan ko ang liwanag sa aking harapan. The flowers are wonderful. The lights are magnificent. At habang naglalakad ako, ay may natanaw ako sa dulong bahagi kung saan natatapos ang ilaw na sinusundan ko. Oh God, I can't believe this. Romano is looking at me. He's smiling, and he's holding a bouquet of red roses. Napahinto ako sandali habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Nasa ilalim si Romano ng isang malaking puno habang maraming ilaw sa itaas noon. Na mapagtanto ko kung nasa ang bahagi kami ng lugar, ay nanlaki ang aking mga mata. We are at a mountain, at sa likod nito ay ang nagliliwanag ng mga kabahayan, sasakyan at ilaw sa mga buildings. Ang ganda! Walk, Amanda! I heard Tess' voice. Hinanap ko siya at nakita ko siya sa gilid. Napaawang ang mga labi ko nang makita ko kung sino ang mga kasama nito. Mommy, Daddy, Tito Cynthia, Tito Royce, Luther and Taki were with her. My mom and dad and also my brothers. They are all here. They are complete. Nang ibalik ko ang aking paningin kay Romano, ay naglakad akong muli. Nang makalapit ako sa kanya ay pinalo ko ito sa braso. I thought you were busy. You're not answering my calls and messages. Ibinigay niya sa akin ang bouquet ng red roses at hinagkan ako sa aking noo papunta sa aking labi. I was busy, baby. I was so busy preparing all of this. I moved closer and hugged him tight. Nang humuwalay ako kay Romano, ay hinaplos ko ang pisngi nito. I'm sorry if I made you worried. That was part of this plan. I am thankful that you didn't notice that we are planning something, baby. Umiling ako at sandaling tiningnan si Tess. She's smiling wildly. Nag-thumbs up ito sa akin. Kaya pala ang dami rin itong kwento. At sinabi nito na manatili pa kami for 30 minutes sa picnic grove kanina. Buti hindi ito nadulas at nabanggit ang tungkol dito. Sabi ko, umatras sa akin si Romano habang ako ay nakatingin lang sa kanya. I wanted to do this properly because you deserve this, Amanda. I wanted our family to witness how much I love you. Napatingin ako sa kamay nito nang unti-unti noon buksan ang pulang box na hawak nito. Wala ring tigil sa pagtulo ang aking mga luha. We are getting married. Alam na nito ang sagot ko dito. But he still did this for me. Amanda, when I think of the future, I think about you. I wanted you to be my wife and the mother of my future children. The woman who will be my better half. I want to spend most of my time with you, waking up every morning beside you. I love you so much, baby. I look at my parents. I saw my dad wipe his tears. My mother is also crying, and so Tita Cynthia. Magkahawak ang mga kamay nila. I also saw my brothers. Nakatalikod si Kuya Ezekiel habang nakapamewang. Ang Kuya Eli at Edison naman ay malayo ang tingin. Mukhang inaalaska sila ng kanilang mga asawa. Nang muli akong humarap kay Romano, ay nakita ko ang singsing sa box. Iyon ang singsing na ibinigay nito sa akin noon. Nasa kanya pa pala. He smiled at me. I shocked when Romano started to sing, "Grow Old With You." He's singing while looking at me. After singing, he bit his lower lip habang hindi nito pinuputol ang tingin sa akin. Amanda Castellanos, will you marry me? Naglakad ako at lumapit sa kanya. Inilapat ko ang aking isang kamay sa pisngi nito habang ito ay nakaluhod sa aking harapan. Yumuko ako at tinagkan ito sa labi. Yes, Romano. I will marry you. Romano take off the ring on the box and put it on my ring finger. Nang tumayo ito ay niyakap niya ako na mahigpit. Thank you so much. He knows my answer already, but I didn't expect this happiness from him after my answer. Mahigpit ko siyang niyakap pabalik. I heard him curse multiple times. Napatawa ko dahil sa ibinubulong nito sa aking tenga
habang mahigpit akong yakap. Can we celebrate later? Sa bahay? Pinalo ko siya sa braso nito habang tumatawa. Kung pwede ko lang hilahin ang araw para bukas, may kasal ka na sa akin ay gagawin ko. When Romano let go of me, hinagkan niya akong muli sa labi. Naputo lamang iyon nang marinig namin ang palakpakan sa gilid. After that, I saw our family went to us and congratulated us. Niyakap ni Romano ang mga kapatid ko. Let's now eat. Nagugutom na mga chikiting. Sabi ni Tita Cynthia. Magkahawak kamay ni Romano na naglakad papasok sa loob ng venue. But when Taki ran to us and hugged me on my leg, ay nabitawan ko ang kamay nito. Mommy! Nagkatinginan kami ni Romano at ibinigay ko sa kanya ang bulaklak na hawak ko at binuhat ko si Taki. He misses you, Amanda. Sabi ni Mama ay palagi kang hinahanap. Nakakatampo dahil dati ako ang palagi niyang hinahanap. Napangiti ako sa sinabi ni Romano. Sabi ko naman sa'yo, di ba? I will get your mommy back. Romano said while looking at Taki. Opo, thank you for bringing mommy back to us, Daddy. Sa kabilang banda, the wedding date was changed. Natuloy ang nais ni Romano na mangyari ang kasal sa buwan na ito rin mismo. At sinabi naman sa akin ni Romano na wala akong ibang dapat na gawin kung hindi ang maghintay na lang ng araw ng kasal namin. Dahil ito na raw ang bahala sa lahat. Umuwi na rin muna ako dito sa bahay ko dahil bawal daw magkita ang dalawang ikakasal. Pamahiin. Sarap ng ice cream. Napatingin sa akin si Tess nang sabihin ko yon. Ito ang kasama ko dito sa aking silid. Naghahanda kasi ako dahil balak naming pumunta ng mall. I message Romano na dito kami magpapalipas ng oras. Naiinip rin kasi ako sa bahay. Bili na lang tayo mamaya. Yung chocolate, no? Parang nag-crave ako dun bigla. Pakiramdam ko kasi ay nanunuyo ang lalamunan ko at hinahanap-hanap ng bibig ko ay chocolate. Kaya't nang makatapos akong gumayak, ay kaagad na kaming umalis ni Tess. Hindi na rin ako naghintay na makarating kami sa mall para makabili ng chocolate ice cream dahil nagpahinto na ako kay Tess malapit sa convenience store na nadaanan namin. Ayoko ng chocolate, Amanda. Ang laki pa ng binili mo. Sabi sa akin ni Tess na makabalik ako ng sasakyan. Hindi naman kita bibigyan eh. Sa akin lang to, ha? Ano? Oh my gosh, grabe ka sa akin. Pero grabe nga, ang laki niyan. Half liter yan eh. Anito, hindi ko nalang pinansin si Tess at binuksan ko ang ice cream chocolate na binili ko sa convenience store. Habang nasa sasakyan kami, ay patingin-tingin sa akin ang kaibigan ko. Napapansin ko rin ang pag-iling nito ng ilang beses. Ako naman ay patuloy lang sa pagkain at nang maubos ko ang ice cream ay napangiwi ako. OMG, kulang. Amanda, naglilihi ka ba? Natigilan ako sa sinabi nito. Yung totoo, naglilihi ka no? Ang sama ng tingin mo sa akin nung sinabi ko na ayoko ng chocolate. Parang tingin mo pa agawan kita dyan. Sakang dami mong nakain no? Half liter tapos kulang pa? Nag-pregnancy test ka na ba? Gosh, yun ang nakakalimutan kong gawin. Wala rin naman kasi ako nararamdaman na kakaiba. Normal naman ang lahat. Ngayon lang ako nag-crave ng pagkain ng ganito. Hindi pa eh. Let's buy pregnancy test kits. Ibang pakiramdam ko sa inaakto mo, Amanda. Pagkababa namin ng sasakyan, ay tinungo nga namin ang pharmacy. Bumili kami ng 4 na pregnancy test kit. Hindi na rin kami tumuloy pa sa mall dahil bumalik na kami sa bahay ko. Go, Amanda! Bilisan mo na! Kinakabahan ako. I am 100% sure that you are pregnant na. Dali, 4 yan. Gamitin mo lahat para sure. Tumango ako at tinungo ko na ang loob ng banyo. Binuksan ko ang 4 na pregnancy test kit at lahat ng yon ay nilagyan ko. I'm so nervous. Nakapikit ako at nakatalikod sa mga kits. Wala naman ako nararamdaman ng morning sickness, dizziness o yung mga nararamdaman ng mga buntis. Bigla ay naalala ko si Romano. He really wanted to have a baby. And of course, I wanted to. Nang humarap ako sa mga kits, ay nilapitan ko yon at isa-isa kong tiningnan. Positive! It's positive! Napatali ako at kinuha ko ang lahat ng test kits. Pagkatapos ay pinuntahan ko si Tess. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatayo at nakatingin sa akin. Positive lahat! Sigaw ko at ipinakita iyon. OMG! Magiging mother ka na! Hala!
Sa tuwa ay napatalon ako at ganoon rin si Tess. Umikot kaming dalawa habang tumatalon. Ay, bawal tumalon! Buntis ka! Anito kaya ang ginawa na lang namin ay umikot kaming dalawa na naglalakad habang magkahawak kamay. Gosh, I'm so excited! Magiging nanay ka na, Amanda! Sabi ni Tess sa akin. Bigla ay naalala ko si Romano kaya naupo ako sa kama at kinuha ko ang aking cellphone. I need to tell this to Romano. I need to come to him. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagtitipa ng mensahe. It was 11 a.m. in the morning. Nasa kumpanya na nito si Romano. I wanted to tell him personally. Uuwi ako sa bahay niya ngayon. Ipagdadrive kita. Sabi ni Tess na nasa tabi ko. I asked Romano kung anong oras ito uuwi. Baby, why? I wanted to talk to you. Uuwi ako sa bahay mo now. Si Tess ang magdadrive. Namimiss ata ako ng baby ko ah. Anito, baka mas miss mo ko. Basta, baka by 2 p.m. ay naroon na kami. Bye! Inan ko na ang tawag kaagad. Nang tumingin ako sa kaibigan ko, ay malapad ang ngiti nito sa akin. I am so happy, Tess. Masaya ako na kinakabahan. There's a life. Here. Sabi ko at hinawakan ng aking puson. We went to Romano's house. Hindi na ako makapaghintay na masabi sa kanya ang magandang balita na ito. Also, I wanted to go to the doctor for check-up. Nais kong malaman kung gaano katagal na akong buntis. I wanted to make sure that our baby is safe and healthy. Nang makarating kami sa bahay ay nagulat ako dahil naroon si Luther. Oh, Amanda, you are here? Luther, ano ginagawa mo dito? Imbis na sumagot sa tanong ko, ay tumingin ito kay Tess na nasa likod ko at kakapasok pa lang. Nakita ko ang ngiti ni Luther. Hoy, ano ginagawa mo dito? Nagpabalik-balik ang tingin ko kay Luther at Tess dahil sa sigaw ng kaibigan ko. Teka, may problema ba silang dalawa? My brother said that you are going here with Amanda. I want her to check. Mabuti na lang at nasa malapit lang ako. Lumapit si Luther kay Tess at nagsalubong ang mga kilay ko na makitang hinawakan nito si Tess sa braso. Ang aking kaibigan naman itumingin sa akin na parang nanghihingi ng tulong. Are they this close with each other? Kailan pa? Amanda? Let's go and we will talk to Risa. Kumapit ang kaibigan ko sa sofa sa gilid kaya gumalaw yon at nahila. Ayoko nga! Nakakatakot ang itsura mo eh! Ano ba? Bitawan mo ko! Ano ba, Luther? Napatawa ko nang marinig ko ang sigaw ng kaibigan ko. Amanda! Help me! Hindi tayo aabot dito kung hindi mo ko tinatakasan. Sabi ni Luther. Napahalukip-kip ako habang nakatingin sa kanilang dalawa na nanghihilahan. At ano naman kaya ang namamagitan sa kanila at bakit tinatakasan ni Tess sa Luther? Go and talk, guys. Mukhang seryosong pag-uusapan ninyo. Sagot ko na ikinailing ng kaibigan ko. No! Amanda! Sasakupin ako ng lalaking to. Tulungan mo ako! The last time I said those words, ibang pagkain ang nangyari sa akin. Nang magtagumpay si Luther na mailabas si Tess, ay siya namang pagdating ni Romano. He looked back. Napatingin ako kay Luther na hila-hila si Tess na nagpupumiglas. What happened to them, baby? Humagkan ito sa aking mga labi at ibinaba ang suitcase nito sa sofa. May pag-uusapan daw. Mabilis sinila ni Romano ang kamay ko at umakyat kami sa hagdan. Alam ko na ang gusto nito kapag ganito. Tayo rin, may pag-uusapan. Sabi ko. Nang makarating kami sa silid nito, ay isinarado nito ang pinto at nginitian ako. I miss you. Bumaba ang labi ni Romano sa akin at malalim akong hinagkan. Mag-uusap nga tayo, di ba? Sabi ko nang iupo niya ako sa ibabaw ng kama. He was unbuttoning his pants. We can talk later, but this can't wait. I bit my lower lip when he removed his polo. Nakabukas na rin ang pantalon nito. Romano went to me at tinanggal ang aking pang-itaas. Hanggang sa makalipas sa mahabang sandali, ay sabay naming naabot ang sukdulan. Romano walked and then put me on the bed. Akala ko ay tapos na. Ngunit nagulat ako nang bigla nitong sinakop muli ang nasa itaas ko. Pinalo ko ito sa balikat na ikinatingin ito sa akin. Stop! We are going to talk now, Romano. I want more, baby.
Napababa ang tingin ko rito at napapikit ako ng mariin na makitang alive pa nga iyon. Tinampal ko sa bibig si Romano. Hindi ko nga alam kung safe pa tong gawin. Baka mamaya bawal na pala. Humahaba ba yun lalo? Sabi ko, sabay turo sa gitna nito. Napatingin din tuloy doon si Romano. Ang sama ng tingin ko dahil baka matusok kasi nun ng baby namin at kung ano pang mangyari. Sinipa ko ito ng mahina at tumalikod sa kanya. Nagkumot rin ako. Problema mo na yon at kapag hindi yan lumiit ay hindi ako papayag makipagsalo sa'yo. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata na napakamot si Romano sa batok nito. Unti-unti itong tumabi sa akin. Naramdaman ko naman ang kasangga nito sa likuran ko. Romano? Sambit ko na may pagbabanta sa boses. Baby, hindi nalili ito. Saka diba, mas jumbo, mas maganda. Bulong nito sa akin. Nang humarap ako sa kanya ay napasigaw ako nang buhating niya ako at paupuin sa harap nito. Romano? Sabi ko at tinampal ang balikat nito. Narinig ko ang malutong niyang pagtawa. Paano ko kasi ito pababawasan? This is my size, baby, and I am proud. Baka kasi maabot niya na matusok ang baby natin, kaya wala munang… What? Anong matusok? Iniharap ako ni Romano sa kanya at nakita ko ang gulat sa mukha nito. Tumikhim ako at bumaba sa ibabaw nito. Kinuha ko ang pants ko na nasa gilid at kinuha ko ang isang pregnancy test kit. Bumalik ako sa ibabaw ni Romano at hiniharap ko iyon sa kanya. I'm pregnant. Really? Ngumiti ako at tumango sa kanya. Hindi ito makapaniwala na nakatingin sa kit na hawak nito. 4 na pregnancy test kit ang ginamit ko. Lahat positive. We are having a baby, Romano. It was a memorable moment. I didn't expect that he would cry in front of me. You are amazing. Anito at hinagkan ako sa noo. I know how much he wanted to have a baby, but I didn't know that he would be this emotional. Thank you. Thank you so much, Amanda. This is the best wedding gift for us. Pagkatapos ni Romano malaman na buntis ako, ay kaagad kami nagpasya na magpa-check up na. He can't wait. He's so excited. Oh, where are you going, guys? It was Luther. Iginala ko ang aking paningin at hinanap si Tess. Dito rin ito nagpalipas ng gabi. Nasaan si Tess? She's in the kitchen. I told her to cook food for me. Oh, she's here. Napalingon ako kay Tess na may dalang hotdog. Eto na! Sigaw ng kaibigan ko at inilagay sa harapan ni Luther ang 4 na hotdog. Kumuha ng isang hotdog si Luther at nakangiti na kinagatan iyon habang nakatingin kay Tess. At ang kaibigan ko naman ay sinamaan ito ng tingin. Naglakad ito at pagkatapos ay kumuha rin ng isang hotdog. At napatawa ako sa paraan ng pagguya nito noon. Delicious! Sabi ni Tess na biglang ikinasamid naman ni Luther. Mabilis na tumayo ito at pumunta sa kusina. Buwisit na impakto? Sabi ni Tess nang maupo ito sa sofa. Magkaaway ba sila? Napalingon ako kay Romano. Nagkibit balikat ako sa kanya dahil hindi ko rin alam kung anong nangyari sa dalawa. Tess, we're going to leave for a check-up. Sasama ka ba? What? As in ngayon na? Oo, sasama ako. Sinong ipapa-check up? Tanong ni Luther na nakabalik na. Amanda is pregnant. Talaga? Congrats! Sasama rin ako. At yun nga ang nangyari. Isang sasakyan na lang ang ginamit naming 4. Sinilip ko ang 2 sa likod. Ang laki ng space sa gitna nila at parang iniiwasan ng kaibigan ko na tingnan si Luther. I wonder what happened between them at kung paano sila nagkakilala. Hindi ko maalala na binanggit ko si Luther kay Tess. Ganoon rin sa kaibigan ko. Tapos ngayon, kung mag-usap sila ay para bang may kakaiba. Good afternoon, Mr. Saavedra. Dr. Atrasia will be here in a moment. Mukhang alam na niya kung saan kami pupunta kaagad. This is Verlene's clinic, baby. She's an OB-GYN and she's her cousin. Oy! Rome! Luther! Napatayo kami nang dumating ang pinsan nila. Ang ganda naman itong doktora. Sino magpapatingin? Ang asawa mo ba, Luther? Tanong nito at tininan si Tess at hinawakan sa pulsuhan. Halika na, misis. Muntik na akong matawa na makita ang reaksyon ng kaibigan ko. Ay, hindi ho ako.
Saka hindi ko yan asawa. Sagot naman ni Tess at itinuro nito si Luther na ngingiti-ngiti lang sa gilid. Sumagot kang lalaki ka. Napailing ako sa kanilang dalawa. Humakbang naman si Romano at kinausap ang pinsan nito. My wife here, Ferlene. Ang asawa ko magpapacheck up. Kahapon lang siya nag-pregnancy test. That it's positive. Sige, halika na. Sumunod kami ni Romano sa pinsan nito. Nang maramdaman ko na humigpit ang hawak ni Romano sa akin, ay umangat ang tingin ko sa kanya. Why? May problema ba? Umiling lang ito at dinala ang aking kamay sa kanyang mga labi. I'm just nervous, baby. I hope our child is healthy. Napangiti ako sa sinabi nito. Siya pa ata ang mas kabado sa amin kahit ako yung iti-check. Nang marating namin ang room kung saan ako iti-test, ay binigyan ako muli ng pregnancy test kit ng pinsan ni Romano. Nang lumabas na positive, na muli ay binigay ko yun sa kanya. She did test. She told me to lay down on the bed. Kung kanina ay kabado lang ako, ngayon ay mas sobrang kaba ang nararamdaman ko. Romano was beside me. He's holding my hand while Ferlene was putting a cream on me. Nang matapos ito ay naramdaman ko na may itinutok siya sa aking tiyan pababa. She's looking at the monitor beside me. Based on the ultrasound, you are 6 weeks pregnant. 6 weeks? 6 weeks na wala akong nararamdaman? Bakit hindi ako naglilihi? 6 weeks na? Pero hindi ko nan po nararamdaman. Sabi ko at tumingin kay Romano na mukhang hindi rin makapaniwala. So, maaaring sa bahay pa lang ni Romano ay may nabuo na kami. It's normal, Mrs. Saavedra. Mabuti na rin at naisipan mo na mag-pregnancy test dahil tahimik lang itong mga baby mo. Napakunot ang aking noo at muling napaawang ang mga labi ko dahil sa sinabi ng doktora. What? Come again, Ferlene? Mga? Si Romano na mukhang nagulat rin. Yes, you are having twins. Mahigpit akong napakapit sa kamay ni Romano at nilingon ko siya nang marinig ang sinabi ni Ferlene. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Dalawa ang nasa sinapupunan ko. Magaling ka, pinsan. Nakadalawa ka agad, ah. Sabi ni Ferlene kay Romano na napakalapad ng ngiti. What do we need to do? Ano mga bawal sa kanya? What does she need to take to keep our babies healthy? Ano rin ang mga dapat kong gawin? Mahabang tanong ni Romano. Ramdam ko ang pandalamig ng kamay nito. But with his questions, I know that he's excited. Pero si Ferlene ay hindi nakasagot. Nakatingin pa rin ito sa monitor habang iginagalaw ang hawak niya na transducer. Bakit? Tanong ko. She looked at me. I need to make sure of this. Sabi nito at muling iginalaw ang transducer. Ay! Mabilis na bumaling sa Ferlene sa akin at kay Romano. I'm sorry. I made a mistake. You are not having twins. Napatingin sa akin si Romano at naging malungkot ang mukha nito. Umiling ako sa kanya at nginitian siya. It's okay. As long as this one is healthy, that's what matters, ha? Sabi ko sa kanya. No. Bumalik ang tingin namin kay Ferlene na nakatingin pa rin sa monitor dahil sa sinabi nito. I'm sorry. You are not going to have twins. But you both will have triplets. Congrats! Triplets? Sabi ni Romano. Masaya akong umiti at binalingan siya. Ngunit ang aking ngiti ay nawala na makita ko na biglang nawalan ng kulay ang mukha nito. Romano, we are having... Napahinto ako na maramdaman ko na bubitaw siya ng hawak sa akin at nawalan ng malay. OMG! Romano! Sigaw ko. Napabangon ako at hinila ko ang kamay nito. Romano, baby! Ay! Pinsan! Sigaw ni Ferlene at nabitawan ito ang transducer. What? What happened? Sigaw ni Luther at Tess nakapapasok lang sa loob. Mukhang narinig nila ang sigaw namin. What happened, guys? Nagkatinginan kaming tatlo pagkatapos ay bumaba ang tingin ni Luther at napangawi ito sa kanyang nakita. He fainted. Sabi ko habang nakatingin kay Romano na nasa sahig at wala ng malay.